May nangangati na namang dibdib na pumunta dito sa studio para magpakamot. Kaya re-resolbahan na natin at kakamutin na natin yung dibdib ni sir na nangangati. First time lang pala magpapatato yung client natin ngayon. Titignan natin kung ano yung mangyayari sa session natin. Nice day ngayong araw. Tatuan pa din dahil may bumisita na naman dito sa studio natin para magpatato. Compass nga yung gustong ipatato ng client natin. At naisipan niyang ipatato sa dibdib. Dahil naka-ready na si sir, umpisahan na natin. Dito nga tayo nag-umpisa sa bandang baba at kalmado lang si sir. First time nga lang din magpapatato yung client natin. At medyo malaki na rin tong design para sa first timer na magpapatato. Nasabi nga sa atin ni sir at pinakita niya yung design na gusto niyang mangyari dito sa dibdib niya. May design na siya na gustong mangyari sa dibdib niya. Abot nga hanggang balikat yung design na pinakita niya sa atin. Dahil nga first timer lang din siya, ito muna yung pinagawa niya sa atin para ma-try niya muna kung kakayanin niya magpatato ng ganto kalaki. Yung compass nga lang muna yung inuna namin para yung background sa susunod ay hindi na kami mahihirapan na ilapat ulit. Dahil nga yung gusto niyang design na mangyari sa balikat at dibdib niya ay medyo magdurugtong na sa next session. At dito sa compass, maglalagay pa ng kulay dahil dun sa reference na pinakita niya sa atin, may kulay na red dun sa bandang compass. Dahil yung pinaka-center nitong design ay compass, kaya ayun na lang muna yung inuna namin. Para sa next session na lang, pag bumalik si sir, yun na lang yung gagawin natin. Pero ngayon, magpo-focus muna tayo dito sa compass. Kung kanina ay kalmado pa si sir nung nililinyahan natin. Ngayong sinishading na natin at binabalikan na natin yung unang nilinyahan natin, medyo kakaiba na nga daw yung nararamdaman ni sir. Ganun naman talaga, pag sinugatan ka na nung una, pag bala ka pang balikan, baka may bala ka pang saktan. Grabe naman yan. Sakit talagang magpatato. Lalo na kapag binabalik-balikan pa. Diba? Alam nyo ba mga kap, ito rin yung pinakamahirap kapag nagtatato. Ng mga bilog at linyang mga mahahaba. Dahil kahit papano dapat magawa natin ng bilog o kaya linya na diretso. Kaya mabusisi din yung mga gantong design. Wala naman kasing technique para sa paggagawa ng bilog o kaya tuwid na linya. Siguro kapag gagawa ng bilog, mas mainam din dun sa flat o hindi pa curve yung paglalapatan ng bilog. Para din hindi ma-deform yung paglapat ng circle o kapag nilapat mo na yung stencil. Mainam din talaga gumamit ng stencil. At dapat maayos din yung pag-stencil na bilog talaga para nang sa ganun maayos din yung susundan na linya kapag tinatatuan na. Para naman makagawa ng maayos na linya at diretso, kailangan din talaga diretso yung stencil na gagawin mo. Para nang sa ganun maayos na rin yung guide na susundan mo. At wala naman talagang technique sa paggagawa ng diretsong linya. May kanya-kanya kasing diskarte yung mga artist o mga alam na technique kung paano sila nahasa o natuto sa paggawa ng linya. Ang pinakakailangan mo talaga para makagawa ng tuwid na linya ay practice at malalaman mo yung diskarte sa tamang panahon kapag pinagpatuloy mo at hinasa mo yung pagtatato. Alam mo ba yung pinakamagagaling na artist, yung pinakamagagaling talaga ay nagkakamali pa. Lahat naman talaga tayo ay nag-umpisa sa hindi marurunong. Kaya ikaw kung baguhan ka pa lang at gusto mong matuto at nahihirapan ka dahil hindi mo magawa ng maayos yung gusto mong gawin na design, magpatuloy ka lang. Walang taong nanalo na huminto. Kaya kung ano man yung gusto mong gawin, magpatuloy ka lang. Dahil kung hindi ka naman talaga magtatanim, ay wala ka naman talagang aanihin. Kahit anumang diskarte, kung saan ka man mag-uumpisa, kilusan mo lang. Huwag kang mag-expect o maghintay ng palakpakan ng tao. Kumilos ka lang dahil may gusto kang patunayan para sa sarili mo. At gusto mong i-enjoy yung mga bagay na kaya mo pang gawin. Dahil kung babase ka lang para sa ibang tao, hindi mo magagawa at hindi mo may enjoy yung mga gusto mong gawin. Kaya kung ano man yung mga gusto mong gawin at umpisahan mo na ngayon dahil tumatakbo yung oras. Yung edad natin ay hindi pababa. Lahat tayo ay tatanda at mawawala. Kaya kung hindi natin may enjoy yung binigay sa atin na buhay, pinahiram lang pala, sayang lang din. Kaya magpatuloy tayong lahat na kahit walang naniniwala. Dahil darating yung anihan na ikaw naman yung ipagpapala. Balik na nga rin tayo dito sa ginagawa natin. Linisan na nga natin to para makita na natin kung ano ba yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay sir. Compass nga yung pinatattoo sa atin ni sir at pinalagay niya nga yan sa dibdib. Ayan na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay sir. Kaya para sa tattoo ni sir, nice!